Kahit Himalaya ang ibuto, no? At bakit natin palatakan? Yan, so, mauna, siyempre, magbahagi natin ng mga obserbasyon. Suri, kay si Ernie, so, bigyan natin si Ernie ng nakakawin para ibahagi ko niya mga tanong na ihanda niya para ngayon. So, magandang umaga, sir, magandang umaga po. Ako ay hindi ako magsisimula ng mga komento ko na gusto ko magsimula ng diskusyon sa lahat para rin mabigyan ng pagkakataon na magsalita bago natin ipasa yung mikropono kayo dun sa dulo. So, meron nga akong may observasyon na at mga tanong na lumabas sa utak ko pagkatapos ko basahin yung podcast na tingin ko magandang pag-usapan natin at subukan natin sagutin. At dahil din, no, yung boss ko, kaya ako anong kayo sabihin ko muna. Una, asan kaya ang nobela nito sa espasyo ng Marshall revolutionary literatura na nag-exist na sa kamagayan ng kasalukuyan? At kung mayroon man, ang dinagdag ng isang ito sa usaping ito, sa usaping mayroon na nag-exist na. Nagawa ba yung pakayong tanong ko, nagawa ba ng Nobea na magsalita ng may Ako di ko magawa magsalita. Nagawa ba ng Nobea magsalita ng may kredibilidad sa mga usaping pinili na tagakain tulad ng batas militar at revolutionary pilusan. Ikatlo, ano inagdag o maaaring nagkulang sa paggamit ng Nobea ng NPK imbis na NPA? Ika-apat, tuloy ko. Kailangan bang iset sa nakaraan ng kwento ito para may kwento? Kailangan ba siyang nakaset sa martial law? O maaaring pa itong kwento sa kasalukuyan ng Pilipinas? So, yun yung aking mga katanungan na makatulong sa ating discussion. Maganda, swak yung mga tanong, no? So, kung may iba pa tanong na may karga, pwede naman, no? Pero sino yung mga gusto na sa ating mga fellow, sino gusto share na kanyang mga komento? TJ? Eric? Sige. Hi, Boon. Unang-una, actually, gusto ko tatanungin kung ano yung references mo for this one. Kasi yung sa previous na work ko, I handled actually certain martial law papers. So, parang may issues, may events dito na familiar sa akin. And merong things dito na that I do ask kung bakit ganun yung pagkakaano niya. For instance, yung kay Vicky Laya. Kasi dito sabi mo yung dad niya was also a writer, pero he was very careful. I was wondering, lumipat ba sila ng bahay, madam? Did they move? Kasi hindi lang yung paggamit. At parang ang nung mother is she used her maiden name instead of yung sa husband niya. Pero it turns out, obviously, it wasn't enough. Judging by the description ng bahay, it was where they always lived. Kasi kung ako, if I was being careful, at alam ko may connection ako sa ganito, I wouldn't be staying there. Kung saan ako pwedeng, And if ever man na may paglalagyan ako ng mga anak ko, I would separate them for me. Kasi kahit ako yung magiging primary target when they find out na asawa ko nung target nila. Kasi I will be the one, they will assume that I know where she is or that I have contact with her. No matter how discreet or anything, talagang ako yung hahabulin nila. And if you have kids, yung primary goal mo is to protect them, is to separate yourself and keep them as far away as possible from them. Tapos, na medyo na-curious ako kung ano yung, I have an inkling kung ano yung nangyari dun sa atin niya. Pero it's, kasi nga, parang dream, diba? She remembers it through her dream. Parang yun nga, na-curious ako dun sa atin niya. And, can I ask kung sino kaninong baby yun? Ang goal ko din is, hanggang hindi nasasagot yung question na yan, yung reader, hindi niya undecided siya kung kay Vicky ba or sa akin.
Mm. Kasi, okay. Kasi, medyo naano ko dun sa bandang part na yun. Kasi normally, like yung kay Liliosa Hilaw, yung kay Liliosa, she was taken, alam mo yung nangyari sa kanya? You look it up. Kasi student leadership was captured. Hindi na siya nakabalik ng buhay. And the brutality that was done to her body was actually sort of unspeakable, might actually be an understatement for it. So, kaya yun nga rin, I was curious about yung references mo kasi if you're going to insist to keep this sa martial law, you need to look up not just fiction with regards to this one, but meron naman na available sa mga na files. Yan, probably look up. So, graduate ka naman dito, pwede ka naman mag-ano sa Midlife, they have the silang journals doon. You can go there and access them. Yes, ma-access mo naman sila doon. And there was this, yung medyo, parang nakulangan ng ako with regards to Paul. Although, normal yung, maganda yung deny mo na, I will try to look like the fool. Kasi, si Paul, parang may advice with smart people, do not, it's better for you to play the part of the fool than for people to think na, na ganun ka talaga kagaling. Especially dito, kasi nga undercover siya. Pero ang ano ko is parang, medyo obvious pa siya eh. Parang sobrang obvious pa siya na may tinatago siya. Kasi yung reaction nung ni at sa kanya ni Mateo, tama ba ako? I remember it correctly, si Mateo. Yung reaction nila was, may something na napansin nila kagad. Na they had to watch out about this person. Kasi, una, hindi siya nag-react dun sa name na tinawag sa kanya. And then he was insisting in calling his companions to call him by a different nickname, considering ang isiksi ng dad. Parang bakit Paul? So parang it makes these two characters very suspicious about him, and it's so obvious na parang ako, if I was gonna send an infiltrator, mag-aanap ako ng pulido na at the very least, it would take a very long time bago may magsuspecha na espiya ako or espiya ito. So, so far, maganda yung gusto mong mangyari, actually. Pero gaya nga nung yung sa isang question ni Fernie, is it actually possible for you to, pwede rin siya ngayon with the way things are going right now. And sa totoo lang, parang, while reading news feeds and everything, ang sabi ko lang, nangangamoy 70s to, ngayon. And it's very, very scary. And the 70s are making a comeback. It's not a good thing. So, ayun. Yeah, it's a bad throwback, sobra. So, parang, ayun nga, it's almost similar, sobrang, sorry kasi yun nga, there were pictures also as well, and the testimonials talaga, ang bigat niyang basahin, na ganun yung nagagawa nila sa mga tao, no? So, yun nga, I'm not sure kung gano'n ka-vast yung references and content na meron sa main live, but they do have martial law papers there, na martial law collection. Hindi ko maalala kung kaninong organization. Kasi yung hawak nila ngayon, they're digitizing, they're digitizing yung files na hawak na hinawakan ko before. They're already in that process. So they're planning it for parang museum, for the martial law papers. So, pag natapos yun, and hindi ko pa rin tapos to, if ever, you might want to also
Sinonge, maganda yung point ni Jing, no? Glenn. Actually, usap kami ni Boone, no? Yun nga, I agree, no? Kasi, although meron akong insider info sa proyekto na medyo iba dapat yung framing ng proyekto. Pero I agree, no, nung binasa ko siya, sobrang mabigat talaga yung burden nito. Kasi sobrang specific ng karanasan. So, konting isang off-note or isang miscue sa mga detalye, sa boses, etc. Right. Tapos, kasalanan yun. Kasi, ano to eh, di ba? Ideologically loaded. So, tapos, assuming ka naman. So, parang ganun din dito sa'yo. So, parang may ganun ethical na konsiderasyon na dapat talagang bigyan pansin, no? That being said, tinanong ko siya kanina kung instructive for everyone. Kung in hindsight ba yung pag-retell. Kasi may tendency na urgent yung mga moments, urgent yung mga events at events, pero every now and then, nag-relapse into lyricism, to poeticizing of the moment. So parang may disjunct dun sa urgency na parang takot ka na, tapos metaphor ka pa. Parang gano'n. So may konting nag-draw ako dun. So ang impression ko nga, kung in hindsight siya, may pa naman may moment kang reflect at pag-allocate ng experience in a poetic manner. Pero otherwise, baka off din yun. Bigyan muna tapos okay ba? Yung isa mong comment is kind of connected to Serbian, but it's connected to Serbian because it's grounded on the language. Like I actually I commend you for your language because especially like the moment since the battle scenes, like your language set really good tone and pacing, and like since the moment was also dependent on pacing, the language reflects that really well. But then you're right. I also agree with Sir Glenn about you should establish your narrating position first. Even because like I know naman is first person siya and then you switch POVs. But like the moments you take to poeticize kind of doesn't reflect that you're in the moment and you're grounded. And so like okay, I'll just read my hand again. I would like to commend the project for about the ambitious siya and bold not to take this theme. So for me that's a plus point. I think my big there's that agenda in that memory making para sa millennials. So kaya magaling simulat, no? I enjoy the language and malinis, no? Careful. So, commendable yun. And then magaling naman yung manimulat, kaya gusto natin i-push pa. No? So, ako yung challenge ko, although may pinadala si Boone, no? Pero hindi ko pa nabasa. Really, baka pwede ma-reimagine, no? Yung pagbika ng mundo, really in terms of, POV, at saka yung kung maging method, no? Magiging attack mo, or treatment, no? Or attitude sa subject matter nito. As of now, realistic siya, ba? Pero baka pwedeng pag-isipan. Kasi kung tingnan mo, halimbawa, yung the sympathizer ni Viet Van Nguyen, no? So, ayan din engaging siya. So, pwede mong tingnan in terms of naging treatment niya. Even yung na sinasabi ko sa Eka Porniawan, yung Indonesian, kasi historical yun eh, no? Yun, so in terms of treatment, no? Ano yung magiging treatment or method mo or approach mo? Kapag filmmaker ka, no? Will you still pursue yung realistic o baka medyo, yung interest ko dito, dahil yung first person point of view ko, saka siya yung spy. So, interesting dahil, parang wala pa tayong makasa more or less na ganito eh. Pero ako yung interest ko ay, syempre may training siya, di ba? So, ano yung kanyang backstory? Ako para sa akin, interesting yun. Hindi ka lang naman basta magiging spy, no? Or infiltrator. So, may training na pinagdaanan siya, no? I think, no? Really interesting yun.
hindi ka backspike, hindi ko sinasabi yun eh. No? So, yun, kaya rin kapag totoo may PA ka, no? Or totoong, ano ka, hindi ko sinasabi yun eh. Di ba? So, and then, interesting sa mga ganon, even sa mga pelikula, meron talagang something, di ba? May method sila na ito yung maaalala mo, no? So, yung mga ganon, yung mga idiosyncrasies, no, na pwedeng ma-latch ng where the readers can latch on at the same time will make them memorable. Naalala ko yung kay Arlene Chai ba yun? No? Si Arlene Chai, may nobela siya na that the last time, the first time I saw Mother, hanggang ngayon hindi ko nabasa ko yun, parang mga 2000 pa eh. Pero hanggang ngayon hindi ko makalimutan yung description niya ng general, yung kamay no, ng general. So yung mga ganon, so naalala ko siya, under some sa yung mga ganon po, I'm sure kaya-kaya mo yan. No? But I would like to push you to really reimagine in terms of nagiging treatment. I'd like to make a comment. Unpopular opinion. No, that in the sense that it's not, I don't really have anything like critical to say. I'm not going to critique in a negative way or anything. But it's just with a piece like this, which is about martial law and stuff like that, is pretty common. What I mean by common is well known here, especially here in the Philippines. It's a significant event, significant period of time. Just cautioning it to get the facts right, the details right, to set up an immersive and believable world. The example I use is Wonder Woman. From apart, but the movie Wonder Woman just so happened to be set in World War One, but they got details wrong. They portrayed the Germans as the bad guys. They made them look like Nazis, which didn't exist in World War One. So, and something like that would take you out of the story, take you out of the immersion. So, especially for something like this, which is still fresh in the minds of the Filipinos, and again, it seems to be making a comeback to details. And I again commend you on that. Eric, you want? So, ano sasabihin ba? Surprise lang. Well, nung binasa ko kasi siya, naano naman ako sa suspense, lalo na yung pinapasok yung bahay nila, ganun. So, tinatadyakan yung pinto. Although, sometimes, medyo hindi ko naramdaman yung kasi, ang tagal namang tinatadyakan ng pinto na to. Oo, I understand na makapal siya eh. Sinabi nga ng na hindi reinforce, ginamitan ng high-grade materials. Pero, kumbaga yung kapag nagbabasa kayo parang yan eh. Andiyo pa rin pala. Ayun na! Ayun na! Meron eh. Tapos yung, for example, basta yung ganun yung nilagyan ng damit sa bibig. Basta okay naman kasi yung words kasi ni Boone, malinis siya, maganda pakinggan, basahin, yung vocabs, okay siya. So, actually, nalilito ko kung saan ko hahanapin or kung paano ko i-explain na hindi ako ganun sobrang tuloy-tuloy na na-excite. Kasi may formula na exciting naman siya. Tapos, andyan yung conflict. Hindi ko alam talaga. So, yun, basically, I don't know. I'm sorry po. Sorry. Si EJ. Kasi, okay. Ipunin mo natin para makita mo yung mga I really, like everyone said, I enjoyed the pacing of the story and easy to read kahit na bigat yung topic. Pero I don't know if that's a positive for me. Because you have to be careful there. You have to be careful in such a historical novel because it has to be accurate in a way. And I want to add to the comment that this could still be set now. And maybe you could change the structure linearity that it's going back. Like it goes back and forth between her memories of the loss of her mother and then what she's doing now.
And I think something you could read up on is how trauma can be inherited actually from the parents. Marian Hirsch has research for the generation post-memory that argues that the memories of traumatic events live on to mark the lives of those who were not there to experience them. And I think that's a possible phenomenon that goes on with martial law cases, given as James elaborated on. So I think you also have in your research to interview actually the generation now that were born at the time and can probably see more the similarities of this event of Pakistan. Yun. So, yung parang thinking ay baka pwedeng i-settle na ngayon. Isang proposal. Yes. Gusto ko i-comment ang pagiging historical and cultural. So anyway, gusto ko lang i-basahin or i-analyze kung i-take over the historical picture. Kasi naalala ko yung nagsabi sa akin na oo, sila Ma'am Shirley yun all. Sabi niya yun, meron silang kinipick daw na historical fiction was set in the past, like Spanish period, was hindi daw mananalo yung mga novels kasi usay ang pagkasulat kasi yung mga dialogue naging modern daw yung pagsasalita na hindi daw mimics the time period. But anyway, ang pinakapunto yun is pag susulat ng historical fiction is not necessarily accurate. Hindi necessary na parang i-recreate mo yung nakaraan. Pero yung using the past to comment on issues today and to critique and transform the issues faced today. Kasi ang tingin ko yung parang nakuha ko sa discussion na yun, yung historical fiction is sumusulat ka ng historical na fiction pero from the context of today. So, kung martial law yung at least martial law yung subject matter, ibig sabihin may bago kang sasabihin. Which, meron talagang attempt. Tapos, in relation dito sa sinasabi ko, tinatanong-tanong ko yung mga katabi kong mga bata dito. Anyway, kanina ko pa sila tinatanong, alam niyo na ba yung setting? Saan ba yung setting talaga? Kasi, may synopsis naman, so explainable na batas militar daw. Pero, hindi man i-mention kung anong year, ano ba, markers. Pero tinatanong siya, alam niyo ba kung saan setting? Saan probinsya ba ito? Kasi hinahanap ko kasi sa 3 chapters kung saan yung setting. At saka yung sa synopsis, binabasa ko yung mga kung anong clues kung saan place or at least yung directions kung saan punta dun sa probinsya na yun. But anyway, sa akin lang, yung effect, hindi naman effective, pero usual talaga na recourse ng mga nagsusulat historical fiction is yung sinabi nung nakaraang araw, yung instead of inventing a place, instead of depicting a place, a real place, invento na lang, na-apply siya sa NPA, yun na lang yung NPK o NPK. Sa akin lang, parang kasi realist kasi yung parang ibalik, yung napapansin ko sa narrative realist siya. Diyan talaga po sinabi mong NPK. Although, pag sinabi mo nga NPK, wala yung at least yung packages to be accurate about the NPA, yung the reality of being NPA. So, parang nag-invento na siya kung ano yung mga NPA. Pero, malulusaw yung yung totoo talagang foundation ng pagsusulat tungkol sa martial law, which is tungkol talaga sa NPA. Tsaka, sa panahon naman ng batas militar, hindi naman yung mga NPA ang talaga yung pinaka-issue. Although, yun na nga, sabihin ko pala, kasi yung martial law, hindi naman naka-epekto ng tungkol sa NPA. Kasi kung sa Mindanao, may epekto rin doon sa mga Muslim din. Kaya may martial law rin kasi nagkakagulo rin daw sa Mindanao kasi yung mga Muslim Christian. Yung mga barakuta, tsaka yung ilagatan ng gano'n. But anyway, kung may suggest ako, yun nga, accuracy yung sabi niya. Pero, yun na nga, kung maging speculative fiction ito, mas, sa tingin ko lang, mas magiging malaya ang pagsusulat dito. Kasi, naman, you have the freedom to reinvent. Kasi, what if, sa martial law, something happened, tapos ganun yung
doon mo na-explore events. Tapos, madali siyang i-set yung at least yung yung pag-aalok sa nangyayari natin yung sa present day. Madali doon, yung ipasok dito sa loob ng story. Pero suggestion lang yun kasi pag gagawin niyan alternative history ito, magiging complicated yung project niya in the first place. So, yung ino-offer ko is different perspectives. Kasi ako nung nagsusulat yun, nagsustruggle ako kung anong treatment yung nagamit ko, realist ba o speculative. So, yun yung mga choices. Kung iba kong project, tapos gusto ko same subject matter, pero treatment speculation, yun yung possibilities. Pero for now, open pa siya sa revision talaga. So, yun. Wonderful comment. Si Duda, baka sinakat. Baka may cancel. Si Anthony. Pag nagsalita ako, kasi tataas eh. O, sa nataas ako. Hindi tayo makakain. Baka si ito, Romeo. Ano na? Baka si Duda. Ayan. Yeah. Ang comment ko ito ay more on siya. Sa dialect nung since hindi ka specific dun sa picture na ito, pero pinakita mo na siya ang madre. At alam natin siya ang madre. Ito yung Natagalugan ng Quezon. Bahagi rin ng Antipolo, syempre siya ang madre. Pero yung Antipolo kasi ano na yun eh. Parang transition yun eh. O Maynila or bagaman yung Amerika, yung dialect ay iba pa rin. Pero pagka sinabi mong Sierra Madre, dapat particular ka rin sa magiging kung paano nila i-address yung isang bagay sa wika. Kasi kahit ngayon, pag pumunta ka sa Quezon, yung nila, nagarinig ka ba? So yung mga ganong nuisance siguro na dapat magamit mo. Kasi siya, lalo na martial law, yung pagbabago, bagaman onti lang din, kasi pagka pumunta ka pa rin doon, ganun pa rin yung paraan nila salita. Pero malamang sa malamang, mas iba yung paraan nila salita kumpara sa mga. Na, siya, malaking siya ng isa siyang siguro yung kung mag-research ka ng mga may sulat na siguro na ang setting ay ganito yung Jeffers. Bawa yung kay Sir Ray Gonzaga na novela yung aso, Tulgas, Bonsai, Coloro. Pagka binasa mo siya, maano yung peculiarity ng wika na ewan kung Bulacan yung talaga niya. Magkakaroon ka ng kasi wika to eh. Yung alam naman natin yung wika ay parang napagsilip sa kultura. Kaya, yun lang siguro yung nag-ibigay ko. Si DJ, siyempre, may sabihin niya. Grado. Last na to, guys. Last na to. Sobrang bigat ng topic. Pero, hindi na masyadong ramdam. Halimbawa sa chapter 1, isang ipapasabugin sila. Parang kulang eh. Siguro dahil sa ginamit na metafora, kaya naging kasi kaya ako pinabasa yung previous tayo. Kasi doon ramdam ko yung pinagdaraanan ng mga NPA. Parang nandun din ako sa lugar na yung nararamdaman ko yung takot nila, yung lungkot. Tapos, yung sa pangalan ng characters, pinili ni dapat na yung pangalan with human lyric na. Pero base din sa mga nababasa ko, hindi ko alam kung saan nilagay yung mga pangalan nila. Pero, nababago talaga yung di ba yung kaalma, hindi naman totoo yung pangalan. Hindi ko alam kung saan nagagay, pero
May ilang yung makeup. Kasama. Pwede ka naman sa class. Problema kasi marami nang nakapagsulat ng ganitong national novela na influential. Kaya, ang problema is, ano ang bago? Naghanap ako ng bago. Spy angle yung medyo bago. Ha? Sige. Next sa spy, this is connected talaga sa uniform, the big idea na pwede mga participant. In line kanina sa nakomento na ano yung position niya. Kasi pwede naman kahit set in mind, pero talaga maiisip mo, hindi lang yung martial law, kunin ang lahat, no? At yung paparangin pa ng gera, no? So, actually yan yung ano natin, no? Siglo rin sa ngayon. So, ano yung kanyang magiging position? Ano ba yung conflict sa kanyang complication? Hindi yung dapat by analogy, no? The same thought, mag-hinggat siya, kaya mag-infiltrate siya ng Ispia. Pero yun lang, magalit ko ba talaga sa gobyerno, ano kapwa mo Pilipino? No? So yung mga ganong complicate, no? Ano yung magiging mga realisasyon niya? Hindi man lang, di ba, ma-realize bakit tayo mga Pilipino yung nag-away-away? Ano naman yung mga external forces or na talaga yung mga unseen hands, no? Yung mga kalamay, yung mga the big brother na nagpapasabog sa atin, kaya ganito. So yung mga ganong bagay, ano yung magiging moral crisis niya? Ano ba yun yun? No? Yung magiging something new sa nobela na ito. Yan ito pang ibang habol na kasadap ka. Siguro yung pinag-usap na kami yung character ng spy, diba? Kasi sabi nag-inspire lang siya kasi gusto niya maging sundalo, napatay yung father niya. Pero may eksena kasi siya ng mga bodies lang sa keso mo kasi na kung yung tatay na isa sa mga ano yung bodies, diba? Abuse, hindi lang pinatay. So yung kanyang galit mas matindi para yung vengeance kasi right now karibista lang siya kahit na kasi napatay naman yung father niya, alam naman na sundalo pwede mapatay, so it's just career lang ang ano niya pero kung yung tatay niya ay abuse yung body, things like that, mas malakas yung incentive talagang galit siya kasi the first thing about war is to dehumanize the enemy. Kaya mo siyang patayin, kaya mo siyang hindi sa tao. Hindi na sila tao. Kalaban hindi tao. No matter anong ginagawa mo doon, ang kalaban hindi tao. Kaya mo siyang gawin. Tapos, yung ano niya, is that yung pinaka-ampon niya, yung naka-ampon kay Antonio yung so yung talaga nag-manipulate, diba? So, ano niya parang mga adults din behind the scene manipulating sa mga so bata, diba? Parang tira ng mga adult din yung na-involve sila sa movie. So, anyway, ambitious siya. Pero, kaya naman ako dito na kasi nag-research. Although, the thing is, nasulat na daw. So, parang nag-research after the fact. Maybe mga revisions, pero sinabi na daw niya sa publisher and all that. So, hintay na lang yung reaction ng publisher. And then, bago mag-revise. So, good na ngayon. Tingin ko yung sa lahat ng proyektong
ito yung pinakamahirap. Kasi ang i-question mo rito hindi yung akda, yung author mismo. Why are you telling me all this? Ano yung take mo? Una, may tatlong klase ng panulat sa Pilipinas. Yung legal writing, ito yung pinaka-safe, yung mga cute-cute lang. Merong semi-legal, ito yung pinaka-dangerous. Kailangan mong gumamit ng alias kasi you're telling the truth. Ito yung mga ina-assassinate. At yung pinakamadali, in a way, yung legal kasi naka-alias ka yan. Ang kinu-question mo rito yung nakita ni Chen. Ano yung position mo? Sa nangyayaring ito, ano yung gagawin mo? Dahil dito, nakita ko yung, bisa pwede tanongin saan yung panitikan na Pilipinas, international literature. Pag tinignan mo yon, yung common sa lahat na yun, lalo na sa Latin American at saka sa African, puro komunista yun kasi laging yung naglalaman ng struggle. Naglista ako dito ng mga, ang unang programa mo ang book research. Ngayon mamaya ko ano yung form. Naglista ako dito ng yung mga matatapang na manulat kung ano nangyari sa kanila. Si Hatsuyin, yung sa China. Ang kanya, pwede lang ako magsalita, pero hindi ako pwedeng sumama sa revolution yun. Spectator lang ako. Tapos yung kay Lyosa, yung comment niya sa dictatorship sa Peru, yung president, na yung wala pa akong nakitang ganun kagandang political novel. No na yung the chosen one ng diktador ay papatayin din ng diktador. Yung madness ng power ng diktador. Yung ganon. Kaya ako binabanggit ito yung mga new take, yung how do you handle dictatorship. Yung meron dito, yung Empire of Dreams, ito yung nagpo-chronicle, yung sinisensor yung mga Albany, na ito yung mga underground na publication nila, na yung kanyang protest, censorship ng panaginip yung trabaho mo, hanggang ipagbabawal mo pa yung panaginip. Nakalimutan ko yung title pero I have the book. Pwede natin ipabook alike. Yung monumental propaganda, sa contemporary Russia to Ito yung mga binabanggit ko. Ang common sa lahat na to, kailangan makulong, kailangan palayasin. Ito rin yung dahilan pa silang mga naging great, naging big. Yung, pwede mong idagdag din yung Autumn of the Patriarch ni Marquez. Na yung gusto ko yung linya yan na kung alam ko lang na magiging diktator yung anak ko. Sana hindi ko na pinag-aral. No, yung, meron pa yung Dog of Wars. Lahat na ito ay naging national, international league. Kasi yung, kaya tinatanong ko yung take mo, kung ba't mo kinukwento to? Kung gusto mo ikwento, ang dami na nakwento. Yung mga binanggit ko na yun, lahat na yun anti-martial. Pero, iba-iba yung pamamaraan nila Kaya yung common observation dito, napaka-realist lang. Sa Pilipinas, ang pinakamagandang nakagawa nito, Silverhati Bautista, Desaparecido. Mabibitid mo yan. Kaya lang, hindi mo matatapos yung libro na yun, hindi ka iiyak. Kung gusto mo naman na yung ginagago ka, yung kay Norman Wilwaito, guerrilla. Pag binasa ng militaryo, huhulihin siya ng militar. Pag binasa ng left yan, huhulihin siya ng left. So, nasa Australia siya ngayon. Nagtatrabaho bilang pintor. Shocking ang mga details niya. Kaya yun yung isang anyo ng transgressive list.
On a lighter note, yung estilo mo kay Juan yun Oran Pamuk, I Am Red, lahat first person, yung kahit yung libro niya I Am Red. Yung lahat ng binanggit ko yun, hindi naman kasi pag sinulat mo naisip mo, pwede mo na isulat. Minsan pag-research din Kaya minsan mahalaga yung nabasa mo yun. Para pag gumawa ka, iba. Dahil ginawa na nila Nandito nga, iniisip ko, kung gawin mo ko lang never lang to, para hindi ka namin hahanapan ng history, hindi ka naman hahanapan ng... Gawin mo ang Panday, gawin mo ang probinsyano, no? Na dapat doon, na sosyal no? Tagal na kumikita, 3 taon na sa Maynila, probinsyano pa din. yung mga gano'n, napakahalaga at para ako nag-lecture. Lahat ng nagsulat nung panahon ng Kastila, 300 years yun Tinapon natin lahat yun. Ang itinira lang natin dun, mga cursive writing. Nung panahon ng Amerikano, tagal-tagal din dun Kahit na yung history ng Philippine fiction, UAY, itinatapon natin lahat yun Maybe kung hanap kayo ng niche sa Philippine lit, ano yung the great novel na hindi pa naisulat? Ano yung thesis na gusto mong sabihin na hindi pa nasabi? Yung Centennial, yung mga trabaho ni Charles, may mga ganong attempt na ano yung hindi pa naisusulat, hindi pa nasasabi. Ang susunod ron, paano sasabihin? Pagkatapos nun, masyado ng heavy yung mga binabanggit ko. Magbibigay ako sa iyo ng ilan dito ng contentious pag-research. Yung organisasyon mo, NPK. Paalala ko sa iyo, merong NPKP. Ito yung kalaban ng mga KM ng araw. Merong Kama MFP, kapisanan ng mga magbubukid sa Pilipinas. Merong KM. So, sabihin, may reference kaya mahirap itong mag-realist I hope you don't mind but si Ananda Tour pala. Yung kanyang, yung apat yung Buro Quartet. Kung mayroong isang candidate ng Southeast Asia sa Nobel Prize, ito si Ananda Tour. Dahil dito, si Umbungi, yung Yugi ng Africa Petals of Blood. Ano yung common sa kanilang lahat? Rebelde. Ano yung common? Anti-imperialist. So siguro, ano yung posisyon ng isang Filipino writer sa panahon ng globalization? So ano yung mission mo? So kung mission, quote and unquote, isa lang naman kamukha yung ginawa ni Rizal, yung kanyang panahon, ito yung nangyayari So ang solution niya, decolonize the mind of the people. Pag na-decolonize mo yun, pwede mo na sabihin na yung hindi pa handa o yung mag-aral, edukasyon, na yung pagkaintindi natin ngayon, dapat may PhD ka para manalo yung revolution. Hindi ganon yung mag-aral. Sa panahon ng globalization, ang panulat pa ay merchandise. Ang panulat ba ay naglalaman ng memory of the people? Ang panulat ba ay dapat nag-i-interrogate o dapat nag-summarize? Kaya ako binanggit yun kasi yung hamon yung sa kanya, siguro I should make a little confession. Hindi naman talaga ako writer. Nung nag-martial makulit na bata lang ako. Sa sobrang kulit, nung walang gustong magsulat sa martial law, ang i-emot yung mga writers kayo, magsulat ako. Ginawa ko yung tutubi sa panahon ng martial law. Ginawa ko yung utos ng hari sa panahon ng martial law. Pagkatapos nun, din ako makauwi sa amin. Later on, isusulat ko ilang taon na problema mo. Umakit ako ng bundok. Pwede mo akong mountaineer ako ang tanong ko lang, ba't ayaw mo bang magsibaba?
yung may democratic space na si Cory. Hindi ko alam lahat ng ginagawa ko nire-record. Nung minsan, nangangawit ako yung kababasa yung mga left writing na yung resolution ng conflict, kaya ang ending ay sumama sa rally o kaya ng bundok. Kaya napaka-predictable nyo. So, ginawa ko yung Armando. Until hanggang panahon ni Gloria, yun, hindi na naman ako makauwi ron sa bahay ko. Kaya, bahay na lang nung gagambay, hindi ko natitiran. Kahahanap. Kaya ko kinukuha yun, yung writing ba? Isa sa buhay mo ba yun? Siseryosohin mo ba yun? O hanggang saan lang yung kaya nating isulat? Yung pag tinignan mo yung mga manunulat ng Pilipinas, sa Pilipino at least, Amado Hernandez, Jose Corazon de Jesus, kahit na yung gumawa ng Ballerina, lahat ay subversibo eh. Gusto mo bang mawate? Na hindi ko alam kasi nasa third world tayo eh. Paano natin tinitingnan yung ating panahon? Yung isang definition nga ng literature ito yung memory of a people. Ano yung memory natin na i-enshrine ng ating writing? But then again, iba-ibang tao, iba-ibang writing, iba-ibang take. Kaya ko lang yun binanggit kasi yun yung thesis mo. Maybe kung iba yung thesis mo, iba yung sasabihin kong gano'n. I hope you don't mind sample nung kailangan mong research. Yung sikretong HQ, UG House lang yun. Pero alam ko rito yung musika at revolution na sarap-sarap sa tenga nun no? Yung parang yung violence and innocence, war and peace. May mga ganon-ganon. Nahanap ko meron dito mga ilang dialogue na maganda, merong hindi. Yung meron dito yung para sa iyo to, para sa Latin and writer, yung act of remembering at saka yung act of forgetting. Pagka gusto mong may maalala, dapat mo i-trigger nun. Halimbawa, amoy. Tapos may ma-associate ka yung tao, gano'n. O yung minsan, ay kamukha niya sa likod. Bigla mo siya maaalala. Yung pag-alala as technique, hindi bigla mo na lang naalala kasi kailangan sa istorya. Magawa ka ng photograph ba yun? Ito ba yung paborito niyang gamit? And then, alalahanin mo na. Tapos din yung act of forgetting, napaka-dramatic yun eh. Yung sinisensor mo yung sarili mo, sinasuggest mo lang yung pain, ayaw mo i-develop. Kaya yung pain, inililipat mo rin sa reader pagka-suggestion. Hindi ko na makakita, no? Kasi ang dami-dami kong hindi porque may problema ka, tatanggapin ka ng NPA, pati yun yung result para ka i-reject. Kasi magwawala ka dun eh. Bago ka umakyat doon, may ED. O ED. Tapos yung may yung political operation, tapos yung tinanong na kasama. Alam mo, maraming data nito. Si Roots, NPA kasi si Roots. Yung mandirigma, hindi nila tinatawag yung mandirigma, ang tawag nila ron sandatahan. No, yung kapatid, kasama yun eh. Tapos, gumagamit sila ng alias, kaya ka nga gumagamit ng alias para kahit hindi matitake. Dito naman yung alias niya para showbiz. No? Naman siya lang, pinalikot lang. Yung alias is, kumisan yung babae, ginagawang lalaki, babae. Para hindi ka matitake. Yung rebelde, hindi mo tinatawag na rebelde yung kasama mo eh. Ang tawag nila sa sarili nila sandatahan. Tapos yung puta, hindi na tinatawag na puta, yung kampuhan. Bakit, etc. Bakit ko binabanggit yung spy intel?
yung mission, operasyon. Ba't ko binabanggit lahat yun? Yung kasing writing, yung fiction, maganda lang yung fiction pagka mukha siyang totoo. Kaya mahalaga yung research. Ngayon kung ayaw mong mag-research, gumawa ka na ibang universe. Parang yung ginawa natin sa Hitano para hindi maging accountable, para hindi i-check. Tanggalin mo. At siguro ganito rin eh. Kaya lang yung ginawa mo, dami nang gumawa. Kaya yung itaas mo. Gumawa ka ng version mo ng sarili mong dito. But otherwise, kung gusto mo yung agaw dilig, agaw liwanag, na nanalo sa Centennial doon, account ng isang Amazona. Kung gusto mo naman ng yung kontra rito, dahil Conrad, no? Nakalimutan na. Marami pa, kaya lang na yung mga gumawa ng kontra dito, hindi ko na ibibigay, baka yun nga basahin mo, no? Yung isulat mo. So, to make the long story short, salamat at tinatala mo yung kasaysayan ng bayan mo. Salamat na yung memory ng generation na yan. Lalo na yung millennial. Tayo lang yung bansa na yung sinuka, kinain pa ulit. Sa inuman din natin ginagawa. Napakalaking kasalanan mo. Yung si Marcos, malapit na maging presidente, sinuka na nga eh. Si Gloria, sinuka na nga eh. No? Si Erap, sinuka, no? Tapos yung kakainin mo naman, potang ng mga dalawan. Ano na lang yung argumento? But remember, I'm talking sa point of view ng isang fiction. Kasalanan mo to, Rod. Galing sa akin. So, yun, meron pa tayong mga transcription ng ating mga discussion. Dapat may transcription tayo eh. Gusto ko kasi kunin yung mga transcription record. Meron ba? Kunin natin natin po. Oh. Pahabol lang muna. At yun nga, the safest way to actually deal with this is to create a different universe. Kasi, ang unang-unang question sa'yo is yung credibility. Why? Is a writer. Kasi sa totoo lang, kahit even ngayon, sa palit mo na ng documents na legit ng mga tao, hindi ka pa rin paniniwalaan. Even more so na, with your age. Hindi man na, sabi ko mga sasabihin, hindi ka naman nabuhay ng martial law. Yung typical na sinasabi with those who are actually against na makulit siya ngayon. Especially sa younger generation. Hindi ka naman nabuhay din. So, why would I listen to you? Unless, yan nga, if you're going, yun yung isa pang problem if you push through with this as using yung era na yun. Saka, on a lighter note, meron akong napansin na ano ko, kalyadong polo shirt. You either pick, but sabi ko ng mga kay meron bang polo shirt na walang kolyo? Either you pick kalyadong shirt or polo shirt. You can't say kalyadong polo shirt na. Yun, di ko alam kung nilapit pa ako dun sa mga sinabi ni Jude, no? Pero napag-excited na si Buntin na mag-reply no, sa lahat. Na-ensure naman natin na lahat ay bago sa ating interesting na discussion. Siguro yung nakita ko dito sa gawa niya, una ay halimbawa yung muna eksena, no? Yung may sinalaki silang mga isang sendero, pinasabog nila, tapos tagumpay daw yung mission. Ang tanong mo, ano yung layunin ng mission? Kung gayon, bakit tagumpay yung may pinasabog sendero? Isipin mo, kung ang sendero ang kanilang target, ano? O yung lugar ng isang sendero, ano kinalaman nun? Ibig sabihin ba ay sila ay mga gerilyang nakabase sa mga pagsasaka? Ano? May mga kalaban sa unahin ng mga sendero, yung mga abusadong Panginoong may lupa, no? Yan na lang, yung dating kasi ng makabagong katipunan ng Pilipinas,
parang ito nakita ko yung kanyang parang ibang landas na tinatahak. Ito ay isang, sa aking pagkatingin, no, pagkaunawa, kwentong ito, parang non-communist guerrilla force. No? Kumbaga, siyempre kasi sa ng Pilipinas sa 20th century, sa mga guerrilla movements, communist, no? Na nakaugnayan ng mga peasant struggles, no? Mobilize ng mga peasant, at mga workers, para makamit yung mga particular na interest, no, ng mga class na yan. Pero yung MPP, parang wala siyang ganong katangian. Kaya ngayon nasabi ni Ernie na yung tradisyon no? Nasa yung tradisyon. Parang, kasi yung tradisyon na pinagagalingan nito ay parang hindi nakapaloob doon. Halimbawa, sa kasalukuyang lagay ng ganyan, halimbawa ng mga Maoist or communist guerrilla movements, napakataas ng discipline nila. No? Hindi pwedeng maglasing. Hindi pwedeng mababae. Ano? Hindi pwedeng mag-reduce yung mga masyadong gender sensitive. Kasi, di ba, kahit mga hindi, pwede mag-asawa mga di ba, mga gays and lesbians, kailangan very sensitive sa gender. Kailangan very sensitive, very highly disciplined guerrilla force yan. Pinapakita mo, hindi sila ganun disciplined, So apparently they're not in that tradition that Ernie was pointing out, no? At syempre, yung pinakamalaking aspect, kahit pa sabihin natin hindi ito isang communist guerrilla force, sila guerrilla movement, no? Ngayon, doon sa usapin ng may basic, halimbawa, research question na bakit na ni Jula. Pero, halimbawa, kung nagbabasa ako ng mga literature ng mga NPA, they never talk about overheating rifles. And this happens often here. Why? How many rounds do you have to shoot to overheat an AK-47 or an M16? 300, no? May dala bang kanyang karaming bala, mga guerrilla? Wala. So, yung bawat 100 na pinaputok ng mga sundalo, ang kaya ng mga guerrilla na paputukin, mga 5. Kailangan piliin nila yung kanilang papaputok. Mahal na mga bala para sa mga guerrilla. Hindi pwede, para mga sarampo, no? Wala silang dalang klaseng bala. Kaya yung bawat sa dami ng mga balang pinaputok ng kalaban nila, isa-isa lang ang kanilang pinaputok. Kung nasa semi sila, o nasa single shot lang. Kaya makita mo yung very basic, dito sa fact na ito ng overheating, it shows you a lack of understanding what guerrilla war is. And what resources guerrillas have. Ngayon, yung isa pa dito ay, halimbawa, yung sa pinyong geography, nasa ka-distance that they have to walk. Basic din yun. Ngayon isa, 30 minutes na pa rin kailangan na kanin. Ang layo, Ganun, yung dagdag na lamang na nakain 30 minutes na. At yung halimbawa, isang buong araw, malapit pa yung isang buong araw ng paglalakad mula sa pinabaan ninyo na rin. Yung mga, kailangan yung geographic description, sabi nga ng EJ, kailangan mas malinaw. Ano ba yung geography? Tapos makita mo sa liwanag yung geography. Tapos makita mo rin yung nawawala ay yung mga tao sa geography nila. Kasi pupunta sila sa kuweba. Kung saan sila pwede makupo. Hindi ganyan mag-operate ang guerrilla war. Ang guerrilla war, flexible, mobile. At saka kailangan na connect sa mga ordinaryong tao. Guerrilla war is supposedly be protected. Kasi kung wala kang mga tao makakausap, diba? O kaya makakahalubig, saan yung support ng ganong klase na guerrilla movement? Wala, So, yung kailangan pagkakano. So, even assuming it is a non-communist guerrilla organization, kailangan may basic principles of guerrilla war sila na i-implement. Ang yun naman, wala silang foreign funding, wala silang support dahil boots niya butas, di ba? So, kailangan na kumuha ng boots mula sa mga sundalo. So, yun yung kailangan mga details na kailangan na may existing tradition. So, yung early, even though support, a lot of it is yung mga FPA, etc. Kaya PKC, HMB, it's still a live texture that we can go over. You can see how they deal with similar problems. Sa aking last point ay yung ED nila, hindi na tawag na indoctrination yan.
Hindi ka tulad dating daan, no? Dating indoctrination centers, no? Ganyan, no? Basically, English, you know, indoctrination is a very negative word, di ba? Sa Cubao, indoctrination centers na dating daan. Walang ganon ang mga revolutionary organizations, no? They have educational discussions or what, they discuss social issues, ganyan, no? But they don't really have indoctrination because it's a negative idea, no? Parang yung rebelde sila, rebelde ako, parang so, yan yung nakita ko, yung aspect ng spy, yung aspect ng siguro non-communist guerrilla force, ito yung mga parang kakaiba, no? Dito sa opera niya. Pero they're all parang counterfactual. No? They actually exist. Kumbaga, at least yung non-communist guerrilla movement. Kung meron man, hindi yan nagkaroon ng long tradition, no? Sa 20th century Philippines. Just look at time, right? Okay. Just a comment about, because somebody mentioned like if you're alive during that time, you're not able to say the right thing about it. Of course, there's an aspect that's true, because it gives you some sort of authority. But of course, that's not the let's say all. That shouldn't limit you from writing what you want to write. For example, I'm going to use an example, the story, a book called Gates of Fire by Stephen Pressfield. It's about the Battle of Thermopylae, which happened in 4500 BC. It was written in 1998. And correct me if I'm wrong, because my math is not that good. It happened a few thousand years later. You wrote it a few thousand years after. For sure, I thought. But it's about the Spartans who fought in the battle. And Stephen Pressfield is, he researched it a lot. And the thing that made it credible was the dialogue in the story. And he got the details more or less as we know it correctly. And it would manifest itself in such ways as even in a dialogue between a Spartan and another Greek warrior, they get into an argument, and the Spartan would say, back your oars, you know, I'm just shooting the breeze. Something like, calm down. Instead of saying like, calm down or relax, he would say, back your oars. And he would tell you that he's making a reference to the Greek trireme, which is a battleship that would ram another vessel. So he's referencing, instead of ramming me, back your oars. Something like that, and you read it, it's like there's depth to that word. It's like that's something that they would say is believable. But the thing about Stephen Pressfield is he wrote it as a love letter, sort of a love letter to that culture, to the Spartan culture, to the ancient Greeks. So if you're going to write a story about the Marshmallow, the movement, it has a love letter to the rebels, tribute to them, or I mean, to that period of time, to those people at that time, tribute to them, get it right, immerse in the research. Also, June, of course, can correct me, but from what I know about the guerrilla movement at the time, they would wear something what's called a Chicom vest. It's an ammunition bandolier that holds 3 magazines of AK-47 and 2 grenades. One magazine is 30 rounds, that's 90 rounds, 90 rounds, right? So what they would do before, especially, this is a technique they would, from what I know, they learned from the Viet Cong, or perfected by the Viet Cong, is they would do what they call talking machine guns, or talking guns. So if there's 2 guerrillas, 2 fighters spaced apart, one weapon would fire, 3 to 5 round bursts, pop, 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 pop. I would stop, this guy would take over, pop, 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 pop. And that's one way to conserve your ammunition when you're engaging enemy patrol. And that played hell with the U.S. infantry and then our infantry because they never knew where the fire was coming from. And it was always continuous. So if it's just 2 guys, you can tell. But if it's a platoon of 60, it's never-ending fire. So it's things like that. And then if the weapons do overheat, from what I know is that they would dip it in water, basically, to cool it off. But anyway, so just things like that. Help you get it right. Yung mga NPA, katabi mo lang yun. Wala yun sa kuweba. Mga ganon. Meron silang Di ba, Roy, di ba may opisina pa sila? May laptop sila. Sa ICW po, ICW. May projector sila.
Yung siguro yung channels ng how far you can push your realism. Saka paano ka, mag-aral ka na rin ng diet kung gano'n. Maganda yung pagka-drop mo, ipa-counter check mo kay Roots, mga gano'n. So, sobrang excited po yata mag-comment. Sobrang excited na, kaya bigyan ng pagkakataon. Okay, so, ayun. Thank you so much sa mga comments. Kaya medyo sobrang excited ko din pagkuha ng mic. Kasi po sa madaldal ako. Unpopular is yung opinion ko. Actually, yung mga yung goal nung kwento ko is sobrang ilalayo sa realism, mag-create ng false world. Yun yung kasi ito yung pinaka-project ko po, yung pinaka-intention ng project ko. Una sa lahat, yung habang sinusulat ko ito, yung na-envision ko na reader, yung intended ko talaga na magbabasa, is yung mga kagaya ko dati. Bago ako magsimula ng sulat nito, wala akong masyadong nababasang mga words sa Filipino. Alam mo yun, yung sa Facebook friends mo, karamihan sa Facebook friends mo, ang nababasa is yung mga foreign bestseller, ganyan, yun yung mga nababasa. Kaya yung sinulat ko ito, para sa kanila, kasi nung nagsulat ako ng Filipino, na-appreciate ko yung ganda ng wikang Filipino. So yung project is, kaya kung mapapansin nyo, which is sana nangyari sa inyo, habang binabasa niyo, hindi dapat kayo, lalo na yung mga hindi sanay magbasa ng Filipino, hindi dapat kayo nag-Google Translate. Hindi kayo parang alam niyo dapat, parang familiar sa inyo dapat lahat ng mga salita. Mababaw yung level. Hindi masamang sabihin mababaw kasi hindi lang familiar. Yun yung goal para kasi karamihan sa mga kakilala ko, pag binabasa mo ng Filipino na kata, ang nila, Filipino, hindi naman ako, mahihirapan ako magbasa niyan. Ganun yung madalas na reaction. Which is, nilanood ko din naman po na, iba-iba po tayo ng circle of friends. Yung, nagkataon po na yung circle of friends ko, karamihan sa ganun po, tapos yung mga nagbabasa sa kanila is, ang binabasa lang talaga purely English, tapos yung mga sikat, tapos yung mga usually nasa bestseller ng national or fully book. Sila yung gusto kong hilahin papunta sa mundo ng Filipino na writing. Yun yung pinaka-major, tapos parang maging gateway, maging parang bridge para lumipat, ma-appreciate din nila. Yun yung pinaka yun yung pinaka-project ko. Sila yung intended na reader ko, kaya tapos usually yung mga intended na reader ko po na yun, sa kanila, dahil sa Facebook, di ba, kaya maraming lumalabas sa Facebook na mga articles regarding martial law, ganyan. Usually, karamihan sa mga makakita sa Facebook feed, hanggang doon lang sa caption. Di ba? Hanggang doon lang sa caption. So parang clickbait na So yung intention nung sinusulat ko, dapat yung reader na yon habang binabasa niya, dahil hindi nga siya yung may in-depth na research sa martial law, ma-appreciate niya yung, parang magkakaroon tuloy siya ng curiosity, tsaka intention, curiosity tungkol sa martial law. Parang gamit yung story, magkaka-interest siya. Tapos, ayun. Yung pinaka-main thesis po kasi nung sinulat ko po, tawag dyan? One sentence. Wala sa pamahalaan o sa yung aking MPK ko yun. Wala sa pamahalaan or sa MPK ang problema. Nasa sistema ang problema, kung saan ang sistema mismo ang gumagawa ng mga tao nakokorrupt pag napipilitang gumawa ng masama dahil pwede, dahil maraming butas yung sistema.
parang mag-lead po yung mga events ng mga characters para makapag-decide sila kung anong sagot nila dun sa parang question ko na yun, kung anong choice po nila. Yun po. So, ayun po, isa-isahin ko na po. May ano po ako, itatanong ko po kasi, yung sa project ko na ito, dahil nga gusto kong maging accessible yung work ko dun sa mga intended readers ko, naglalagay, after po nung chapter 6, pag nagkita-kita na sila, maglalagay pa ako ilalagay ko sila sa isang scene na medyo PVP / Hunger Games / kung ano-ano na yung medyo relatable sa mga parent na sikat sa mga binabasa nila. Para makarelate po sila, maging accessible sila sa story. Makaasa sila, parang gano'n. Sila talaga yung target ko na readers ko. Ayun. So, ayun po. Isa-isahin ko lang po yung points na gusto ko po yung sa lyricism within the urgency. Ayun, medyo pinagsasabihan ko talaga ako kaya agree ko ako doon. Ayun, so babawasan ko po yung mga ganun. Tapos, ayun yung asa ng nobela na ito sa space of martial law literature. So, yun nga, as I've explained earlier, kumuha ko ng mga major points sa martial law history. Tapos, gusto ko ilagay yung kamalayan ng mga target readers ko dun sa isang false world na nagdodraw ng mga na-narrate yung mga parts na yung history at the same time, ma-enjoy nila yung fiction. Yung tanong naman na yun ay hindi naman humingi lang sa gaya sa texto. So, kung magawa ko siya meron. Yun yung intention. Did the novel speak with dignity about the subject? Pwede pa expand. Credibility. Kumbaga, itong mga tanong naman na nagaya sa akin ay hindi naman tanong talaga para sa ako. Ito ay tanong na para sa kung kaya siyang sagutin ng text. Kung nasagot ba siya ng text. At saka yung silbi ng mga tanong, it's really very helpful yung mga tanong kasi talaga napapag-isipan mo eh. Yung mga bagay talaga hindi mo nakakita. Kaya yan talaga yung silbi ng tanong na hindi kailangan sagutin mo actually, no? Pero ito yung mga markers para sa attention at saka paglulubnog sa pag-iisip. So, thought patterns. So yung last ko na lang po itatanong ulit sa lahat. Based po dun sa yung naikwento ko po na project ko po at saka invention. Ako medyo ang nakikita ko dito, gaya po yung napag-usapan po namin ni Sir Glenn, kailangan ko pang mas bluntly i-spoon-feed sa reader na nasa isang false world siya. Kasi ano siya? Mahalapan ka ng innovators mo. Dapat talaga. Tapos may saling mo sa tanong ng Yung sarili mong hunger game, hindi mo na kailangan, yung sinasabi mo, I think that's justification and that's based on reality yun. Hindi mo na kailangan yun. Kasi ikaw mismo, create ka na sarili mo, wakanda, sarili mo hunger game, na sarili mo game of flow. Po yung sa napag-usapan po namin ni Sir Glenn, magkaka-problem ako sa pag-create nung alternative world na yun dahil sa sobrang laki ng topic natin sa konsepto ng batas militar. Parang pag sinabing batas militar, yun agad yung nadodraw natin. Ang technique na tinatawag tayong defamiliarization. No? So, in short, sa universe mo na yun nga, equivalent ng batas militar. So, hindi kailang batas militar, pero kung pinabasa natin, this is the batas militar. No? Familiarization. So, but I think mo, dahil marami ka nang nasulat mo, kaya magandang opportunity para ngayon,
no? May certain detachment ka na dapat, no? All the proseso naman yun, no? So, magkaroon ng certain detachment, tingnan mo talaga siya, no? From a first perspective, dito ka na mag-reorganize, cut days, restructure, it's your kill your, So, siguro makakatulong yung attitude doon ng science, kasi chemical engineering chemical engineering because sa science, meron silang tinatawag na prototype. Ang prototype is not meant to be destroyed. Diba? So ngayon, meron ka ng prototype, it's time, no, for you to kill and destroy your prototype. Ngayon kasi yung difference ng creative writers or artists, so we are so in love with our work, no? So this is sometimes it takes personal, pero tignan mo sa point of view ng science, prototype is meant to be destroyed. Wow. Sunugin na natin Okay. yan. Sunugin na natin. Follow up with that, like about familiarization. A way that you can manifest as an expert that don't let form restrict you. Like you can find ways. This is what you have to do. These would be the people, the readers, and oh, this is an accurate historical portrayal. So you can use like if I want we were talking about this kind of, you can utilize like other forms, insert maybe news clips or transcripts of radio broadcasts, something like that. Something that hits the parang this is reminiscent of that time, but it's not. It's false. Yeah, so we can do that. Be familiarized. Yeah. Palayain mo yung, palayain mo yung, palayain mo yung, Good. Keyword mo yun, palayain mo na po. Author na author mo na siya. Palayain mo. Good. Again, this is just an idea from some guy, no? But it seems like that your story doesn't have to take place in martial law. It can take place like sa panahon Hapon or some Syria or whatever. But maybe it would benefit from taking place in the future. Parang martial law occurs in the future. 2160. But there are echoes of the past. It's reminiscent of the past. There are references to the past, kind of like Game of Thrones, the Lannisters, Lancasters, that kind of thing. And I think you can explore more from there because it's different when you're giving an idea for first-time readers or new readers, but it's wrong information or false information. So at least you will inspire them to learn about that time in the past where it did actually happen. First page mo lang yung foreign type profile. Ay, gandang language yun. Foreign type profile mo. Yung Bradbury. Pwede mo ano, mabayad mo. Ay, sorry. Okay. So, thank you sa mga suggestions.